God bless. Amen. So, purihin ang Panginoon. Magandang gabi muli sa inyong lahat. Salamat sa biyaya ng Panginoon na siyang nagbibigay sa atin ng lakas at nagbibigay sa atin ng pangunawa na makita natin yung hidden treasure na hindi nakikita ng karamihan ng tao sa ibabaw ng daigdig. Ang kanyang salita, ang tunay na nagbibigay sa atin ng lakas, pag-asa, at siya ang ating liwanag at direksyon sa buhay na ito. Amen. So sa gabing ito mga kapatid, isang mahalagang pag-aaral muli ang ating gagawin. So, okay. Siguro lahat naman kayo ay familiar kayo sa parable na ito. The parable of the rich man and Lazarus. And I do believe na ito ay naituturo din sa inyo, sa mga churches ninyo. Pero bago po tayo magpatuloy sa ating pag-aaral, maglay lang po ako ng kaunting mga foundations kung ano-ano po yung ating tatalakayin sa gabing ito. Una, ang parable na ito, it does not teach that na yung mayayaman ay pupunta ng impyerno at ang mga mahihirap ay pupunta ng langit. No? Hindi po siya literal na ganon. Mamaya ipapaliwanag ko po yun, bakit rich man at bakit poor man. Okay. So pangalawa, dapat po nating maunawaan na ang kamatayan ay hindi po siya ang katapusan ng tao. Death is not the end of all things tulad ng inaakala ng iba. Sapagkat common nating naririnig yan, no? Kapag may namatay, sasabihin natin, buti siya, ano na siya, okay na. So hindi po, ang death is not the end of man. Okay? It is only a transition sa eternity. At alam natin, may dalawang klase sa eternity. Ang death is the beginning of a whole new existence in another dimension. Pangatlo, there's only two destinations available. Wala pong in-between, wala pong purgatorio o yung limbo na tinatawag nila. It is either the eternal bliss in the presence of God or in eternal damnation. Okay. Pangapat, dapat po nating maunawaan that hell is real. It is a place of justice, a place of unimaginable and terrifying and everlasting torment. Okay? So, dito po, ang ginamit po na salita is Hades or Hades. So, ito po ay place ng departed soul. At dito sa Hades, ay meron niyang, nakikita natin sa may kwentong ito na mayroong dalawang compartment. Ano? Kasi pag sinabi pong Hades ay a place of departed spirits. Okay? So, pero doon po sa Hades ay may dalawang partition. Meron yung abode of the righteous at meron ding abode of the wicked. Okay, so makikita po natin yan sa may parable mamaya. So may mga tao na nire-reject nila yung doctrine ng eternal torment, pero ang malinaw dito po sa may parable na ito, na yung rich man, despite na namatay na siya, at pinakita doon ng Panginoon yung torment na nararanasan ng taong hindi kumikilala sa Panginoon. So whether you believe it or not, it is true. So hindi po natin yon kayang i-reverse yung truth na tinuturo ng Panginoong Hesus. Panglima, dapat po nating unawain, pagdating ng kamatayan, ang lahat ay pantay-pantay na. Ibig sabihin, dito sa may lupa, may mga category tayo, may mga classifications, may mataas, may mababa, may mangmang, may mahirap, mayroong matataas in authority. Pagdating sa may kamatayan, lahat, no, i-reduce sa nothing. Okay. So, pang-anim, tatandaan po natin at makikita natin mamaya sa may parable, ang tao na matay ay nandoon yung kanyang personalities. Nagsusurvive yung kanyang conscious state. Conscious siya. Hindi yung
tulad ng sinasabi ng iba, pag namatay na, wala na siyang naalala. At minsan kinukot pa nila yung sa may Ecclesiastes na wala na siyang, burado na ang lahat. No? Hindi po ganun yon. So, pag ang tao po ay namatay, conscious siya. Either siya ay nasa heaven or siya ay nasa hell. Okay. So, ang mga namamatay ay sinusustain ni God sa dalawang location. In two different state. The state of bliss and the state of na tinatawag natin na Abraham's bosom. Papaliwag natin mamaya bakit Abraham's bosom. At saka yung state ng isolated anguish na tinatawag nating impyerno. Okay, so yan po yung ating introduction. Basically, ang parable po na to mga kapatid ay inaddress ng Panginoong Hesus basically sa mga pariseyo na tumutulig sa kanya tuwing siya ay nagtuturo. Okay, sabi nga po rito, no, in-expose ng Panginoong Hesus sa may Luke 16 in the same chapter, natatalakayan natin yung itong parable of the rich man and the Lazarus. So, ito muna yung unang nag-transcribe. Sabi ng Panginoong Hesus sa mga pariseyo, who were lovers of money, were listening to all these things and they were scoffing at him. So tinatawanan nila si Jesus habang nagtuturo. And he said to them, you are those who justify yourselves in the sight of men, but God knows your hearts. For that which is highly esteemed among men is detestable in the sight of God. So, tandaan niyo po yung quotation ng Panginoong Hesus, the way He addressed ito mga religious people na to. They are lovers of money. Kaya doon sa may parable of the rich man and the Lazarus, sila po yun, basically, no? Hindi po totally, basically, ina-address ito ng Panginoong Hesus sa mga religious people. Kaya nga, no, kung susumahin natin, contrary sa common opinion ng mga tao, ang impyerno is filled mostly with religious people. So itong mga religious people nito, very religious ang Israel nung time na yon. Sila yung mga tumutulog sa Jesus, lahat po ng iyan nagpuntahan sa impyerno. Okay? So most people in the world are religious. Yung mga Muslim, Buddhist, and so on and so forth. Mga religious po lahat yan. So hindi po porke relihiyoso ang tao, pupunta siya ng langit. So i-mark niyo po yan. Therefore, hell is dominated by religious people. Okay. So, ang religion kasi ng mga Pharisees is, alam natin, fraud, ano? Pero ang tingin nila sa sarili nila, tama sila. At sila ay nag-develop ng work-based righteousness system na tinatawag na self-justification. So, hindi nila na-avail yung justification through Christ. Na ang righteousness, kung kay Jesus ang magja-justify sa atin, ang magiging righteousness natin ay galing sa Kanya, hindi galing sa atin. So, nireject nila ng mga religious people na ito, nireject nila yung righteousness ni Christ. So, since na ang mga pariseyo ay naniniwala sa divine judgment, so, kinuwentuhan sila ng Panginoon about the reality of hell. Kasi, nowhere in the Old Testament na meron silang vivid or concrete idea ng what is hell. First time silang nakapakinig kay Jesus ng mga teachings about hell. Naalala nyo yung mga prior teachings niya about hell? For example, na wag ninyong katakutan yung kayang pumatay ng katawan, pero after that, hindi niya na kayang patayin yung kaluluwa. Sa halip, ang katakutan nyo, yung Diyos na may kapangyarihang kumitil ng buhay at may kapangyarihan pa na magbulid ng kaluluwa sa impyerno. So, yun po yung kanyang mga discussions about hell. At dito, binigyan sila ng isang medyo detailed na description ng hell para makita nila na seryoso yung kailang ginagawang pag-upo sa gospel na dala-dala ng Panginoong Hesus. Okay. So, ang parable nito is designed to expose the hypocrisy of these religious people, their emptiness and their nakedness. So, sila ay nahalin tulad ng Panginoon sa rich man in a sense that unang-una they are self-satisfied, self-indulgent,
lovers of money, despiser of the outcast, rejectors of the revealed truth of the Scripture, and persecutor of the followers of Christ. So, ang tingin nila, sila yung tama, sila yung mayaman, sila yung nasa katotohanan, pero lahat ng iyon ay kabaligtaran. Pinakita yun ng Panginoon through this parable. So therefore, this story, itong parable na ito, is an assault to the religious, to the false religion ng mga Pharisees, ng mga and Sadducees of that time. At ito ay warning to those who follow that religion. At hindi lamang sila. Sila lang yung primary na concern dito, pero ito ay para na rin sa lahat ng henerasyon, sa lahat ng uri ng tao na hindi naniniwala kay Christ at hindi seryoso sa calling ng Panginoong Yesus. That hell is real. This is a warning sa lahat ng tao, including us. Tayo din ay binabalaan din ng Panginoon na nakakatakot na mag-end ang isang tao dito po sa tinatawag na place of torment, na tinatawag na Hades. Okay, so let's read the passage. Now there was a rich man, it was in Luke 16, verse 19 to 21. So there was a rich man, and he habitually dressed in purple and fine linen, and joyously living in splendor of day. So napakayaman ng taong ito. So yung pag sinabi mong dress in purple, napakamahal po na ano yan, na nakasuotan. Luxurious garments po yan. Kumbaga sa mga panahon natin ngayon, mga mamahaling klaseng damit na ang lalaki ng halaga. Okay. On the other hand, in verse 20, and a poor man named Lazarus was laid at his gate, covered with sores and longing to be fed with the crumbs which were falling from the rich man's table. Besides, even the dogs were coming and licking his sores. Verse 22, now the poor man died and was carried away by the angels to Abraham's bosom. And also, the rich man died also and was buried. In Hades, he lifted up his eyes, being in torment, and saw Abraham far away and Lazarus in his bosom. And he cried out and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus so that he may dip the tip of his finger in water and cool off my tongue, for I am in agony in this flame. Verse 25, but Abraham said, Child, remember that during your life you received your good things, and likewise Lazarus bad things. But now he is being comforted here, and you are in agony. Besides all this, between us and you, there is a great chasm fixed, so that those who wish to come over from here to you will not be able, and that no one may cross over from there to us. So, verse 27, and he said, Then I beg you, Father, that you send him to my father's house, for I have 5 brothers, in order that he may warn them, so that they will not also come to this place of torment. But Abraham said, They have Moses and the prophets. Let them hear them. But he said, No, Father Abraham, but if someone goes to them from the dead, they will repent. But Abraham said to him, If they do not listen to Moses and the prophets, they will not be persuaded even if someone raises from the dead. Okay, so let us pray. Heavenly Father, we thank you for this word that we will discuss tonight.
may your Spirit be upon us and open our eyes and enlighten our hearts, O Lord, that we may perceive and understand the meaning of your parable. To you be all the glory and honor and praises, Father, in Jesus' name. Amen. Okay. So, unang-una mga kapatid, Hello, ang very... Pastor. Okay, paki-turn off po ang mga microphone. Okay, so very obvious na may parable na to ay makikita natin yung the great contrast and reversals ng lahat ng bagay. So ito po yung nakakatakot, ano? Kasi dito sa mundo, akala natin lahat ay okay, no? Minsan, may mga tao na nasa kapangyarihan, may mga tao na mayayaman, may mga tao na parang walang katapusan ng kailang kaligayahan. Ito po yung nakakatakot na katotohanan kasi ipapakita rito yung reversal ng lahat ng bagay. So, unang-una, ang parable na to ay pinakita yung extreme or severe contrast. For example, yung rich man and the poor man. So, nakita natin yung great contrast, ano? Pero pagdating sa eternity, bumaligtad, na reverse. Yung mayaman ay naging very poor at yung rich man ay yung poor man naging very rich in the presence of God. So, ang isa pang contrast, yung mayaman, nandoon siya sa loob ng kanyang palasyo, samantalang sa labas ng gate nandoon yung si Lazarus, yung poor man. But in eternity, na-reverse. Si Lazarus ang nakapasok doon sa presensya ng Panginoon at siya ay outside the kingdom of God. Okay. So, this may parable na to, makikita natin, no, yung si Lazarus, talagang grabe yung kanyang pangangailangan. Kahit na yung crumbs lang, yung nahuhulog sa table, okay na sa kanya yun. And there's a rich man na walang pangangailangan. Pero pagdating doon sa may eternity, bumaligtad. Yung mayaman ngayon ang merong in great need na to the point na even a single drop of water ang ibigay lang sa kanya para lang ma-alleviate yung kanyang suffering. So, nakita nyo yung reversal. Ano? Kaya nga, nakakatakot itong katotohanan ito, mga kapatid. Sapagkat ang mga tao ngayon ay parang akala, kung titignan nyo yung mga kanilang yung kailang buhay, parang walang katapusan, yung kailang kapangyarihan, yung kailang kayamanan, yung kailang katanyagan. Pero nakakatakot po yan. Pag wala tayo sa Panginoon, everything will be reversed. Okay? So, hindi porke ang tao ay nasa mababang kalagayan, ay ganun na siya hanggang sa eternity. No. There will be a contrast here and after this life. Okay? So, nakita natin yung poor man. He is isolated and being licked by the dogs. Pero yung rich man naman, syempre, siya ay surrounded din ng mga dignitaries. Pero pagdating doon sa eternity, baliktad na. Yung poor man, surrounded na siya ng mga man of God in the heaven. At yung rich man, siya yung naging isolated. Wala na siyang community, wala na siyang neighbor. He is all alone by himself, isolated. Okay? So, yung poor man, isa pa sa mga contrast, yung poor man, grabe yung kanyang sufferings, samantalang yung mayaman is thoroughly satisfied sa buhay. But in the eternity, it was totally reversed. Okay? Si Lazarus ang being satisfied and comforted, pero yung rich man naman ang nasa great turmoil, nasa great sufferings. Okay? So nung nabubuhay pa sila, yung rich man is honored by men at yung poor man ay humiliated. But in eternity, bumaliktad ang lahat ng bagay. Grabe yung honor na na-receive ni Lazarus, samantalang yung rich man talagang totally humiliated. Okay? So, nung nabubuhay pa sila, yung poor man, he is nobody. Walang pumapansin sa kanya. Walang nagbibigay ng halaga sa kanya. Pero yung rich man, ay syempre dahil sa kanyang kayamanan, he is somebody. Maraming taong nagpupuri sa kanya,
maraming taong nagsisilbi sa kanya, pero in eternity, it was totally reversed. Si Lazarus ang naging somebody at yung rich man ay naging nobody. So yan po ay mga nakakatakot na introductions ng what is heaven and what is hell. Tatandaan ninyo, ang impyerno hindi lamang puro apoy lang po yan. Tatandaan po natin ang langit at ang impyerno is total contrast. Magkabaliktad siya. Lahat ng na-enjoy sa langit, yung opposite nun ang na-enjoy ng mga taong nasa impyerno. And vice versa. Okay, kaya nga nakakatakot po yan mga kapatid. At marami pa. Okay, so the parable presented to us two men contrasted in life upon this earth. The rich man was clothed in purple and fine linen and living luxuriously every day, sumptuously every day. And a beggar named Lazarus living in deep poverty and was laid at the gate full of sores. But in eternity, everything was changed. There was a complete reversal of all things. O, tandaan po natin yung mga bagay na yan. Okay. So, dito, very interesting, Alam nyo ba, ang parable netong the rich man and Lazarus ay unique siya sa lahat ng mga parable. Why? Sapagkat ito lamang yung tanging parable na nag-mention ng pangalan. At ang pangalan na Lazarus is very significant. Alam nyo kung bakit? Ito po ay walang kaugnayan doon sa kanyang kaibigan na si Lazarus. Kasi ito po ay parable. Si Lazarus is a real person. At saka sila Lazarus ay hindi po sila beggar. Sila po ay talagang may magandang kabuhayan din sila. So, hindi po yun yung Lazarus. Pero Lazarus po yung napili ng Panginoong Yesus na maging pangalan ng poor man kasi ang ibig sabihin po ng Lazarus, God is my help. Sa wikang Griego, ang counterpart po ng pangalang Lazarus is Eleazar. Sa Greek is Lazarus. Uulitin ko po, sa Hebrew, sa Old Testament, Eleazar, sa New Testament, Lazarus, iisa lang po ang ibig sabihin niyan. God is my help. So in that word, in that name, maa-identify mo kung bakit siya yung napili. Bakit poor man? Kasi yung poor man ay basically, so sabi ko nga po sa inyo kanina, hindi porke mahirap siya, pupunta siya ng langit. Maraming taong mahihirap na rebelde sa Panginoon. Maraming mga mahihirap na they reject the gospel. So ito po ay a picture ng isang taong mananampalataya. Okay, so sa may Bible, siguro kung mapapansin ninyo, from Old Testament up to New Testament, makikita natin doon na ang Diyos ay nagbibigay ng bagong pangalan. Okay? Kaya nga, doon sa Revelation chapter 2, verse 17, na bibigyan daw, yung magtatagumpay ay bibigyan ng new stone with a new name na nakasulat doon sa stone na yon. Okay? So, nakita nyo sila, Abraham. Dati ang pangalan niya, Abram, naging Abraham. Si Sarai, ginawa niyang Sarah. Si Jacob, ginawa niyang Israel. Si Simon, ginawa niyang Peter. Si Saul, ginawa niyang Paul. Si Barnabas, at marami pa. So tayo ay nabibigyan ng pangalan. At mahalaga ang pangalan sa atin kasi name gave us identity and dignity and honor. Amen? Kaya nga ako ayokong tawagin yung, di ba, usong-uso rito yung binabansagan ang tao ng pangit na bansag. Ako ayokong gamitin yung kasi ang name kasi ng tao, pinag-isipan niya ng mga magulang eh. Pinag-isipan niyan kasi yung name na yan, dadalhin niya yan habang nabubuhay. Diyan sa palang sa name na yan, na name na meron tayo, ay meron na tayong dignity. So in other words, ang name is a blessing from God. Okay. Kaya nga, mga kapatid, sa impyerno, hindi na mahalaga ang pangalan. Kaya itong rich man, wala siyang pangalan. Si Lazarus lang ang binigyan ng pangalan para ma-identify natin na ang isang taong matuwid
ang Diyos ang kanyang pag-asa, ang Diyos ang kanyang the very present help in times of trouble. Sa kanya siya natitiwala. Yun po yung ibig sabihin ng kanyang pangalan na Lazarus. So yung rich man ay hindi binigyan ng pangalan kasi pupunta naman siya ng impyerno eh. Hindi niya kailangan ng pangalan kasi sa impyerno, he is nobody. He has no identity. He is not significant. He is insignificant. Sa hell, man is nothing. He has no authority. He has no property. He is utterly powerless. Okay? So he is totally isolated, kaya hindi mo siya kinakailangan ng pangalan. Walang pangalan, wala na siyang it was erased. Ang pangalan ay binibigay lamang habang tayo nabubuhay. At hanggang sa langit, ang lahat ng napunta sa langit may pangalan. Okay? Sa hell, gaya ng sabi ko kanina, it is a place of total isolation. Wala nang tutulong sa'yo doon. Wala nang community doon. Wala nang relationship doon. Wala nang fellowship doon. But a total isolation. Nag-iisa ka na lang. Kaya nga, nakakalungkot yun. You will be tormented by loneliness. Yan ang hindi. Kaya nga, ang common na mistake ng karamihan mga Kristiyano, ang akala niya ang impyerno puro apoy lang. No, hindi po. Tormented ka. Yung loneliness lang na yun, grabing nun. Di ba? Yung mga term na utter darkness, ikaw nga, subukan mo mabuhay ka sa kadiliman, buong buhay mo. Kung hindi ka mabaliw ka nun. Wala ang tao doon, wala na siya sa katinuan niya. Tatanggalin na lahat ng bagay na ipinagkaloob ng Diyos sa atin dito sa nung tayo nabubuhay pa sa mundong ito, ang daming privilege na binigay ng Diyos sa buhay. Pero in hell, tatanggalin ng Diyos lahat ng iyan. Yung peace, yung joy, yung well-being, yung na-enjoy natin na family, yung lahat ng dignity, lahat ng iyan will be stripped off pag ikaw ay nasa hell na. Kaya nakakatakot ang hell. Okay? Uulitin ko. Sa impyerno, man doesn't need a name because he is nobody. He has no identity because he is insignificant. In hell, man is nothing. He has no authority. He has no dignity. He has no property. He is utterly powerless. He is isolated. There is no community. There is no fellowship. There is no relationship, but a total isolation. Kaya ako ay nagwo-worry, brothers and sisters. Ako ay nagwo-worry sa ilang mga tao na nagsasabing Christian pero ayaw niya sa church. Kasi ang church, mga kapatid, is a foretaste of heaven. Kasi may community dyan. Hindi nyo napapansin sa church, may brothers, may sisters, we pray together, we work together, di ba? So merong tinatawag na one anothering. Pray for one another, build one another, forgive one another, serve one another. Ang dami niyan, one anothering. Kasi we are a community. Pag tayo nagko-communion, we are a body. Celebrating the faithfulness of God, His covenant. Kasi sa impyerno, you are totally isolated. Wala nang community. Kaya kayo kapatid, I warned you. Kung kayo ang gusto nyo lamang puro Zoom meeting pero ayaw nyo ng church, ayaw nyo ng responsibility, gusto nyo you and your Bible only, gusto nyo you and your Zoom meeting only, gusto nyo yung you and Jesus only, delikado ka kapatid. Hindi ganyan ang church na itinatag ng Panginoon. It is a community, a foretaste of heaven. Amen po ba? Bigyan ninyo ng halaga ang church. Diyan tayo minomold ng Panginoon. Binibuild tayo ng Panginoong Diyos diyan. Sa church, meron kang responsibility. Meron kang obligation. Nagbibigay ka ng ikapo, tumutulong ka sa gawain. Parang sa amin sa church, nagtulong-tulong ang lahat. Walang mayaman, walang mahirap. Yung mga mayayaman, yung mga milyonaryo, naghuhugas ng plato, nagsiserve sila. That is a church. Amen? We work together. We have responsibility.
Kaya nga, I admonish you, kapatid, no? Baliin natin yung maling practice na para kang Lone Ranger Christian, ayaw mo ng church, kontento ka na, nanood ka ng preaching sa TV, gusto mo lang yung dadalo ka lang ng Zoom meeting, pero ayaw ma-involve sa church. And that is a great lie. Amen? So, balikan po natin. So, it is very interesting that here in the parable of rich man and Lazarus, the only story Jesus ever told us where He gave us a name to one of the people in the story, at ito ay si Lazarus. Okay. So, tatandaan po natin, sa hell, a total isolation, insignificance, no community, no fellowshipping, no more relationship. But in contrast sa heaven, nandoon ang community, nandoon ang relationships, nandoon ang fellowshipping. Kaya nga, kapatid, ngayon pa lamang nagpe-fellowship na tayo eh. Amen? Hindi tayo Lone Ranger. Wala pong Lone Ranger sa langit. We are a community of believers. Okay? So, meron tayo identity sa heaven. Enjoying the fullness of life, the fullness of the potentialities na binigay ng Diyos sa atin, intensified. Hindi nyo ba napansin ngayon, kapatid, meron pa tayong mga limitations, yung ating karunungan, napapagod tayo, pero lahat ng ating kakayanan sa ngayon, habang tayo nabubuhay, ay may limitations, pero in heaven, lahat ng iyon ay intensified. Amen? So, ang heaven po ay hindi po parang pag nandoon ka for eternity, para kang nasa ulap lang, tatalbog-talbog ka doon, na tumutugtog ka ng harp. Mali po yun, hindi po ganoon ang heaven. Heaven, it is a very powerful place. Doon, minsan pag-uusapan natin separately what is heaven and what is hell. Dito kasi ang matatalakay lang natin, limited lang, dito lang sa scope ng context ng rich man and Lazarus. Okay. So heaven is a place of community of believers, a place of joyous fellowshipping with God for eternity, experiencing the eternal joy and the eternal peace in the presence of our loving God. Okay. So tatandaan po natin, mga kapatid, salvation is always by the grace of God through faith. Huwag niyo pong kakalimutan yan. Kasi hindi po tinuturo ng parable na ito, gaya ng sabi ko kanina, na porke mahirap si Lazarus, papunta siya ng langit. Hindi po ganun yon. Salvation, ang formula po ng salvation is always by the grace of God through faith. At hindi po yun mababago. Okay? Sabi nga ng Romans chapter 3 verse 23, ang lahat nagkasala and fall short of the glory of God. Romans 3 verse 10, according as it is been written, there is none righteous, not even one. At sabi ng Ephesians 2 verse 8, by grace you have been saved through faith, and this is not of yourselves, it is the gift of God. So therefore, ang rich man sa may parable na to represented the unbelieving Jews and also the unbelieving Gentiles. Okay? Lahat ng nag-reject ng katotohanan patungkol kay Kristo, lahat ng mga lovers of pleasures, at hindi nila na-enjoy yung presence ng Diyos dito sa ibabaw ng lupa. Yun ang nire-represent ng mga taong kabilang dito sa rich man. Okay? So, on the other hand, si Lazarus naman, nire-represent niya yung mga believing Christians who put their faith in Christ, who do not love the fleeting pleasures of this world and chooses to suffer for the sake of the kingdom of Christ. Kaya nga parang beggar siya eh. Hindi po ba? Tayo sa mundong ito, ganyan tayo, para tayo ay deprived, no? Kung titignan mo, para tayong deprived, hindi na tayo pwedeng uminom, hindi na tayo po pwedeng pumunta sa mga places na forbidden sa So tayo ay restricted na yung buhay natin. 'Di ba? Kaya nga tayo ay parang kung titignan tayo ng mga tao, parang kawawa naman tayo, parang deprived tayo
sa maraming bagay. Pero ang totoo nun, hindi. Kasi naalala ko, nung ako po'y nakatira pa sa Laguna noon, may kapitbahay ako, tapat ng bahay ko, na araw-araw sila umiinom. Hindi ko alam na ako palang pinag-uusapan pala nila, madalas ako yung pulutan nila. Kasi napapansin nila ako, pagkagaling sa trabaho, diretso na ako sa may bahay, doon lang ako. Tapos, trabaho, bahay lang ako. Wala akong ibang pinupuntahan kung other than Bible study. So one time, itong aking kapitbahay, nagpakalasing-lasing siya. At inabangan niya ako. Inabangan niya ako sa pag-uwi ko. Galing ako ng Bible study noon. So pag-uwi kong ganon, kinausap niya ako, sabi niya ganon, ang tingin ko sa'yo, sabi niya ganon, malungkot kang tao. So ang ibig niya sabihin, para kasi nakikita niya parang yun lang ang buhay ko, wala akong kainuman, wala akong ibang enjoyment sa buhay, ang tingin niya malungkot ako, yun ang akala niya. Pero hindi niya alam, masayang-masaya ako. Kulang pa nga yung oras ko sa pamilya ko eh. Kulang pa yung oras ko sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. So sa kanya, parang nagmamalasakit siya na kawawa ka naman, ba gusto mong tulungan kita para lumigaya naman ang buhay mo. So ibig sabihin, gusto niya akong invite sa inuman nila. Pero sabi ko sa kanya, Brad, ganito, bukas pag hindi ka nalasing mag-usap tayo. Sabi ko sa kanya ganun. So kinabukasan pinuntahan ko siya, pipi naman siya, hindi makapagsalita kasi wala nang tama ng alak. So ganun yung mga lasenggo. Mababait yan pag walang alak. Pero pag may alak, matatapang. Okay, so balik na tayo sa topic natin. So si Lazarus, nire-represent niya yung mga believing Christians who put their faith in Christ. Sila yung mga tao na ayaw na nila sa pleasures ng mundong ito. Kaya nga para tayong destitute sa mata ng mundong ito. Diba? And we choose to suffer for Christ. We share the sufferings of Christ for the sake of the kingdom of Christ habang tayo nabubuhay sa mundong ito. Okay? So, kaya tignan niyo po, ito pong siguro familiar kayo sa Beatitude. Ang Beatitude is a statement of reversal. Tignan po ninyo dito, no? Blessed are the poor in spirit. Sino yung poor in spirit? Parang si Lazarus. Parang tayo. Ang ibig sabihin ng poor in spirit, we are bankrupt. Spiritually bankrupt. Diba? Dito kasi sa Panginoon, kung gusto mong pumasok sa karya ng Panginoon, yung mga mayayaman, bababa sila sa level nila eh. Bababa sila eh. So lahat, mag-humble ka. Matutunan mong maging contrite and broken spirit before God. Walang mayaman sa harapan ng Panginoon, walang marunong, walang makapangyarihan. Lahat bababa ang tuhod sa paanan ng Panginoong Yesus. At iyon ang term ng poor in spirit. Okay? At yung mga poor in spirit, sa mundong ito, para silang poor, pero kay God, sila ay magiging mayaman kasi sila yung mag-i-inherit ng kingdom of heaven. So dito sa atin, blessed are those who mourn. So, sino yung nagmo-mourn? Of course, yung marunong magsisi sa kanilang mga kasalanan. Marunong umayaw sa kasalanan. Pero sila yung makakatikim ng comfort ng Panginoon. It is a great reversal. Blessed are the meek. Sino yung mga meek? Yung they humble themselves sa Panginoon. Sila yung mga natitame ng Holy Spirit. Okay? And they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness ngayon. So in the end, in eternity, you will be satisfied. Parang si Lazarus, sinatisfy na siya ng Panginoon. Nung siya dito, nasa mundo, gutom na gutom siya. Kaya nga, yun po ay symbolic. Ito pong sa may beatitude. Blessed are the merciful. Sila yung tatanggap ng mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemaker, for they shall be called sons of God. Blessed are those who have been persecuted for the sake of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. So nakita po ninyo yung contrast and reversal dito po sa beatitude. And verse 11, blessed are you when people insult you and persecute you and falsely say all kinds of evil against you because of me. Sa ngayon, sa mundong ito, ganyan. Pero pagdating sa eternity, mababaliktad ang lahat ng iyan. Kaya nga sabi rito in verse 12, rejoice and be glad, for your reward in heaven is great. For in the same way they persecuted the prophets who were before you. Amen? Yan ay promise. Ang beatitude is a promise of great reversals. Okay, so ngayon, punta naman tayo rito sa ating parable. Ang sabi ng parable, namatay si Lazarus,
dahil sa sobrang kahirapan, and at the same time, namatay din yung mayaman. Okay. So kayo po ba mga kapatid ay nakakita na ng papaano mamatay ang mayaman at kung papaano mamatay ang mahirap? Ako po ay naka-witness dito po sa aming bayan sa City of Ilagan, sa Isabela. Meron akong nadaluhan noon na isang lamay ng isang mataas na tao dito sa aming bayan. Namatay siya. At alam niyo kung ano yung naobserbahan ko? Doon pa lamang sa labas ng bahay nila, ang daming kotse. Ang dami. Halos punong-puno, magkabilaan ng kalsada. Ang daming kotse. And then, pagpasok mo sa may gate, malaki yung bakuran eh. Ang daming bulaklak ng patay. Alam niyo yung may stand pa, yung mga mamahalin ng mga bulaklak ng patay, yung libo-libo ang mga halaga, doon mo makakita ng mga magagandang mga talagang kitang mamahalin talaga ng mga bulaklak. At hindi lang iisa, halos mapuno yung buong paligid nung malaking bakuran. Punong-puno ng mga bulaklak. At ang daming nakikilamay na mga mayayaman. At alam niyo ba na obserbahan ko doon, iba pala mamatay ang mayaman kasi ang dami nagse-service. Iba't ibang klaseng grupo. Sunod-sunod. At napansin ko, ang ganda ng ataol. Talagang may mga musicians pa na hinire. Tapos yung pagkain, alam nyo ba, every 30 minutes, may nagdadala ng pagkain, hindi lang po biskwit at kape ang binibigay. Talagang ang sasarap ng mga pagkain. Mabubusog ka talaga kasi every 30 minutes may dumarating ng mga pagkain. At grabe yung ano na yon, doon lang ako naka-witness ng ganito pala mamatay ang isang taong mayaman. So lalo na siguro doon sa sa libing na. Talagang makita mo naman ang dami nakikilibing, ang haba ng mga sasakyan na nakaparada. Tapos talaga namang nakakarwahe pa yan yung yung maghahatid sa libingan. At napakaganda ng mausoleo, napakaganda ng lahat ng bagay. Paano naman kaya sa kabilang banda nung namatay si Lazarus? Kasi nga nung nabubuhay nga siya, wala nga lang tumitingin sa kanya. Wala man lang nag-aabot ng kahit na pagkain sa kanya. Dito nga sa atin, di ba, pag may mahirap naman, so naaawa tayo na may nagbibigay ng pagkain, pero si Lazarus talagang deprived Wala man lang talagang mag-abot ng pagkain sa kanya, gutom na gutom. Buti pa aso, nagmamalasakit sa kanya. Pero, yung bang mga bagay na yon mga kapatid? So, yung grandeur ba, yung abundance, yung lavish food, o yung costly na ataol, o yung napakagandang mga mausoleo, yun ba ay meron ba yung bearing sa kanyang kaluluwa? No. Kasi tatandaan po natin ang kamatayan is a great equalizer. Everybody will be reduced. Magiging naked uli siya. Kung papaano siyang ipinanganak na naked, babalik uli siyang naked. Wala siyang madadala. Okay? Sa kabilang buhay. So, at nakita natin sa may kwento, ang sabi ng Bible, nung namatay si Lazarus, yung mahirap, siya ay dinala ng angel sa presence ni Abraham. Sa Abraham's bosom. Okay? On the other hand, yung mayaman namatay din directly sa impyerno. He was in torment sa impyerno. So, walang bearing, uulitin ko po mga kapatid, yung kahit na anong ganda ng presentation ng burol, wala pong bearing ang lahat ng iyon sa afterlife. Tayo pa naman, common ko itong naririnig sa mga tao. Lahat pag may namatay, believer man o hindi, atheist man o anumang kalagayan niya, pag namatay na, ganito ang sasabihin ko, kung nakikita, ngayon nasa heaven ka na, nagpapahinga ka na.
Di ba? Ganun no? Totoo nga ba yun na nasa heaven na lahat ng kaluluwa? Lalo na pag mahal mo sa buhay, magulang mo, kapatid mo, asawa mo, anak mo. So, yun ay mga make-believe statement. Pinapaniwala mo lang yung sarili mo na yung mahal mo sa buhay ay nasa langit na. Pero hindi ganun na sinasabi ng gospel. Kaya nga tinuro ni Christ ito Ito pong tinuro ni Christ na parable, para tayo ay tulungan na makita what is reality after life. Makikita mo kung ano yung katotohanan. Amen. Ang Abraham's bosom ay symbolic ng household of faith. Kaya nga si Abraham So si Abraham is the father of faith and Abraham is the father of the faithful. Believers in Christ, sabi sa Galatians chapter 3 verse 7, all those who believe in Christ, those who are in faith kay Christ, ay itinuturing na mga anak ni Abraham. Kaya dito, symbolically, na kapag ang tao namatay, hindi po si San Pedro ang haharap, kundi si Abraham. Symbolically, kasi yun po ay household of faith. On the other hand, yung rich man naman ay directly and immediately sa impyerno. There is no transition place, kapatid. There is no waiting place. There is no purgatory o yung tinatawag nilang limbo. Wala po. Directly and immediately ang kaluluwa niya pag wala siya sa Panginoon, directly sa impyerno. On the other hand, si Lazarus, a man of faith, na ang tanging niya lang saklolo ay ang Diyos, he is being comforted in heaven, a place of total contrast sa hell. Amen? So, etong taong ito, etong rich man na to, definitely, siyempre merong burol yan So, nag-iyakan yung mga tao, ang daming mga seremonyang ginagawa, pero unknowingly, hindi nila alam yung kaluluwa ng rich man na sa impyerno na, nagsasuffer na. Amen po ba? Hindi ba ganyan-ganyan ngayon? Makikita mo yung tao nung nabubuhay siya, wala siyang pagpapalaga sa ebanghelyo, tinatawanan niya pa ang gospel, tinatawanan niya yung mga sumasamba sa Diyos, kung ano-ano mga panlalait ang ginagawa niya sa salita ng Panginoon. Tapos pag namatay, pamaniniwalain natin sa sarili natin na siya ay nasa langit na. That's foolishness. Okay? Tatandaan natin ang tanging pag-asa lamang ng tao to escape the reality of hell is Jesus Christ. Jesus Christ is the only hope of the humanity. The only escape to that terrible place. Sabi ng John 11 verse 25, sabi ni Jesus, I am the resurrection and the life. And he who believes in me will live even if he dies. So ibig sabihin, ang tao na kumikilala, may kaugnayan kay Jesus, ngayon pa lamang habang ikaw ay nabubuhay, ay meron ka ng buhay sa Diyos. Buhay ka. Pag ikaw ay namatay, buhay ka pa rin. Anong ibig sabihin? Ang namatay lang, itong physical body mo, but your spirit is totally alive. Amen? Hindi, pag ikaw ay may buhay na sa Diyos, hindi na kayang gapiin ng kamatayan yung buhay na yon. Tuloy-tuloy na ang buhay. Pag ikaw ay namatay, para ka lang pumikit, pag dilat mo, nasa langit ka na. Ganun po yun, kapatid. That is reality. Kaya nga, ang gospel ay tinuturo sa atin upang tayo ay magkaroon ng pag-asa kay Jesus. At ang sabi sa 11 verse 26 ng John, and everyone who believes and believes in me will never die. Kaya nga ang tanong niya kay Martha, do you believe in this? Hindi ka na mamamatay. Ang mamamatay na lang itong katawang panglupa, ito ay babalik talaga sapagkat itong katawan natin, ito na panlupa, ay katawan ni Adan. Babalik talaga ito sa alabok sapagkat sa alabok siya nanggaling.
pero tayo ay bibigyan ng bagong katawan sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus. Itatapik natin yung resurrection sa mga susunod na mga panahon. Sa John chapter 6 verse 47, truly, truly I say to you, he who believes in me has eternal life. Ilang tao ang namamatay araw-araw kada minuto na wala ang Panginoong Hesus, na wala ang gospel. Sabi ng John chapter 6 verse 48, I am the bread of life. And in verse 54, he who eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up on the last day. So nakita po natin yung mga pangako na yan ng Panginoon. Si Jesus Christ lang ang tanging pag-asa ng buong humanity. If they rejected Christ and they rejected His gospel, His words, His truths, therefore, wala na siyang hope na natitira para sa kanyang buhay. Ang naghihintay na lang sa kanya ay naglalagablab na impyerno. So ito pong isang nakakatakot na katotohanan. Sabi ng Luke 16 verse 26 sa may parable. Sinabi ni Abraham doon sa rich man na nagsasuffer sa hell. And beside all this, between us and you, there is a great chasm, fixed, so that those who wish to come over from here to you will not be able, and that none may cross over from there to us. So, ito nyo mga kapatid, isa sa mga katotohanan na pinapakita rito sa may parable na to, ang tao, yung rich man, nung namatay siya, after death, hindi yun yung end niya. Bagkus, nagsasuffer yung kanyang kaluluwa doon sa impyerno. And he is totally conscious. He is fully aware sa lahat ng nangyayari sa kanya, and all his memories are intact. Naalala niya eh. Naalala niya ang lahat. Kilala niya nga si Lazarus eh. Amen? So nakita po natin dalawang uri ng tao, nung sila'y nabubuhay pa, ang laki ng distansya ng dalawa, pero pagdating sa eternity, ang laki pa rin ng kailang distansya. Great chasm. A great gulf. A great gap na walang po pwedeng mag-cross over. Amen? So, kaya nga mga kapatid, tatandaan po natin, no? Unang-una, in eternity, a great gulf or chasm separates the righteous and the wicked. Etong chasm na to is immeasurable, unbridgeable, and nobody is able to cross. Pangalawa na dapat nating maintindihan sa may parable na to, it is fixed. Yung great chasm na yon, it is fixed. It is permanent for all eternity. Wala nang po pwedeng mag-transfer from one place to another. It is a total impossibility. Okay? So, ang ibig sabihin nun mga kapatid, tayo habang tayo nabubuhay, nandun pa lang ang lahat ng ating pag-asa. Po, pwede pa nating ma-bridge yon kung tayo ay nabubuhay pa. Kasi pag tayo ay namatay na, it is permanent. Wala nang tulay. Kasi si Jesus lang ang tulay dyan. Amen? So, tatandaan po natin yan. Kaya nga, if we reject Christ while we are still living, then you fix your destiny. And that is a terrible thing. Amen? You cannot undo it pag namatay ka na. No amount of prayers can save you. Kahit na sila ay mag 40 days, mag 80 days, o the whole year mag-prayer, no amount of prayer could bridge that gap, that chasm. Amen? Wala na pong bribery doon. Wala kang lawyer doon na po pwedeng mag-ano sa'yo, na wala kang padrino doon na po pwedeng tawagan para matulungan. It is fixed.
Pag nandoon ka na sa other side, hindi ka na po pwedeng pumunta sa may kabilang side. There is no second chance, mga kapatid. Okay? Wala na po doon na yung, ay, babalik ako and to start all over again. No, wala pong ganon. Wala pong reset button doon. Wala pong restart button pag tayo po ay namatay na. Wala pong reincarnation. That is a lie ng mga Buddhist believers. So kung tayo nabubuhay pa sa lupa and we harden our hearts and we insist to reject the gospel of Christ, kaibigan, wala nang hope para sa iyo. You fix your eternity for yourself. Ikaw na mismo ang nag-judge para sa iyong sarili. Because the gospel is the only escape of a sinful man upang siya ay wag mapunta sa Hades. Amen? Where you are, and you are there forever. Wala nang no provisions for parole. Okay? For parole. The sentence is forever. Wala na pong court of appeals doon po sa kabilang buhay. So, do not embrace the idea of second chance. Kasi ang second chance ay binibigay lamang ng Diyos habang tayo nabubuhay. Actually, hindi lang second chance, a new beginning. Amen? Mas maganda yon. Si God, siya ay nagbibigay ng new beginning para sa atin. Kahit na napakasama ng ating kahapon, kahit na ang pangit-pangit ng ating buhay noon, kahit na napakarami mong kasalanan, pwede kang maging simputi. Pwede kang patawarin ng Diyos sa lahat ng iyong kasalanan. Pero pag namatay ka na, that's the end. You fix your destiny. Delikado po yung great chasm na yan. Okay? So, tatandaan po natin, Christ is the only bridge between the gap. Only through Him a sinner could pass through it. Sabi po ng Acts chapter 4 verse 12, salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven that has been given among mankind by which we must be saved. Ang tanging pangalang Jesus lang ang ibinigay ng Panginoon. Amen? Another verse, for He rescued us from the domain of darkness, and He transferred us to the kingdom of His beloved Son, in whom we have redemption and forgiveness of sin. So yung transfer na yon from one place to another place ay si Jesus lang. Wala nang iba. Amen? Tatandaan po natin, kung ang impyerno is a fixed place, in the same way, ang heaven also is a fixed place. Amen? Doon sa heaven, pag nandun ka na, you are eternally doon ka na. Amen. So, it is a place of joy, fullness of joy and peace in the Lord Jesus Christ, in the presence of a holy God. Kaya kung tayo pa lamang habang tayo nabubuhay, we embrace the gospel, nag-respond tayo sa panawagan ng Panginoon, it means you picture eternity sa piling ng Diyos in eternal fellowship with the Almighty God. So, sa may parable na ito, mga kapatid, ay makikita natin yung dalawang request. May dalawang request yung rich man . Okay? And both of them ay denied. Okay? So, ang unang request niya ito. And he cried out and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus, that he may dip the tip of his finger in water and cool off my tongue, for I am in agony in this place. So, nakita po natin, hanggang ngayon, itong rich man, kasi nasanay siya, nung nabubuhay siya, utos siya ng utos. Akala niya, pagdating doon sa eternity, ay mag-uutos pa rin siya. Inutusan niya si Lazarus.
Pero hindi po ganun yun. So, dininay yun ng Panginoon. Kaya sabi sa kanya ni Abraham, alalahanin mo, nung nabubuhay ka, nagpakasasa ka sa buhay, wala kang pagpapahalaga, puro kasiyahan ng buhay ang inisip mo, wala kang panahon para sa salita ng Diyos, then yan ang lugar na nararapat para sa iyo. Okay. So, tatandaan po natin, in hell, all petitions are denied. Amen? So, hindi ba very interesting? Interesting itong part na to kasi itong rich man na to, nung siya'y nabubuhay pa, hindi naman siya nagpe-pray eh. And then all of a sudden, nung siya ay namatay na, bigla siya naging prayerful. Pero yung prayer niya, very interesting, kay Abraham niya ina-address, hindi sa Diyos. At ang content ng prayer niya is not repentance, kung hindi ma-alleviate yung kanyang agony. So nakita mo, no, yun ang kanyang, yung momentary relief ng kanyang suffering. Kahit naman siya magrepent kasi ang impyerno, a place of no repentance na po yan. Okay? Wala na pong second chance sa impyerno. Okay. So, pangalawang ano niya. So, na-deny yung una and then may pangalawa siyang prayer. And he said, "Then I beg you, Father, that you send him to my father's house, for I have 5 brothers, in order that he may warn them, so that he will not also come to this place of torment." So, sabi ni Abraham, sapat lang sa kanila ang the law and the gospel. Hindi, sabi niya ganoon. Pero pag merong patay na muling nabuhay, ay maniniwala sila. Pero that is not the formula of God. So, ang isang irony sa kwentong ito, mga kapatid, ay kanina bigla siya nag-pray. Nung siya nabubuhay, hindi siya nagpe-pray. And then ngayon, all of a sudden, nung nandoon na siya sa agony, nagpe-pray na siya. Pangalawa, bigla siya naging missionary-minded. Bigla niyang naalala yung mga kapatid niya, samantalang nung nabubuhay siya, wala siyang care para sa kaluluwa ng kanyang mga kapatid. Pero ngayon nasa impyerno na siya, naging missionary siya. Gusto niyang isugo na maging missionary. Naiiwanan ni Lazarus yung kanyang comfort doon sa presence ng Panginoon. Iiwanan niya para babalik lamang para i-warningan. So nakita mo yung na yon, yung nais nitong taong ito. 'Di ba? Nakakatawa yung kanyang mga panalangin. So kapatid, tatandaan po natin. Ang taong ito, ang taong walang pagpapahalaga sa salita ng Diyos, sa eternity, he will become a beggar. Begging even for a single drop of water. Amen? To cool o yung ma-alleviate yung kanyang sufferings. Yung kanyang dating garment niya ng purple, naging garment of fire. Amen? He is totally alone. He is a lonely man. Ang impyerno is loneliness personified. Amen? Tatandaan po natin yan. Isa sa mga nagtotorment sa kanya yung kanyang memory. Vivid ang kanyang memory nung siya ay nasa impyerno. Naaalala niya ang lahat. Amen? Tatandaan po natin, ang memory natin, yung consciousness natin ay wala po sa brain lang. Bagamat iyon yung agent, no, kung saan nagmamanifest sa physical body. Pero dito makikita natin, wala na yung kanyang physical body, nandoon na sa graveyard, pero sa kanyang kaluluwa, nandoon pa rin yung kanyang memory, intact yung kanyang consciousness. So, nasa kaluluwa, ibig sabihin yung totality ng consciousness at yung kanyang memory. Okay. Isa po yan sa mga magandang maalala natin. Kasi pag nasa impyerno na, dito kita mo, tormented siya ng kanyang memory. Naaalala niya nung nasa impyerno na siya, doon niya naalala ang lahat ng opportunities na binigay ng Diyos sa kanya. Doon niya naalala yung mga
yung mga pag-i-invite sa kanya sa church, yung pag-share sa kanya ng gospel, bigla niyang naalala si pastor na nagpipreach ng gospel, bigla niyang naalala ang kahalagahan ng church, bigla niyang naalala yung mga ganito na pinabaliwala niya noon. Yung mga magagandang opportunities na binigay ng Diyos. Tatandaan po natin, ang opportunities ay binibigay lamang ng Diyos habang tayo ay nabubuhay. Pagdating po sa kamatayan, wala na pong opportunity po yan. Amen? Alalahanin po natin yan. So, doon maaalala natin yung mga taong ginamit ng Diyos para maabutin tayo, but it's too late. Okay? Kung hindi tayo mag-respond kay Christ ngayon habang tayo nabubuhay, wala ka ng pagkakataon na makapag-respond sa Panginoon pag nandun na po tayo sa eternity. Your memory will never leave you. You will be tormented all throughout your life in hell. Tormented ka ng lahat ng guilt, tormented ka ng lahat ng mga regrets. Naaalala mo ang lahat ng iyon, but it's too late. There's no second chance offered in hell. Sabi ng Hebrews chapter 9 verse 27, inasmuch as it is appointed for men to die once, and after this comes judgment. Kaya nga sabi sa may Job chapter 10 verse 21 to 22, before I go, and I shall not return to the land of darkness and deep shadow, the land of utter gloom, as darkness itself, of deep shadow without order, which shines as the darkness. Amen? It is a terrifying thing. Amen po ba? And lastly, dito po tayo magwawakas. Kasi ito po yung sinabi ni Abraham, yung sagot niya doon sa mayaman. Kung hindi nila papakinggan ang law, si Moses and the prophets, the law and the prophets, they will not be persuaded even if someone rises from the dead. At hindi formula ng Panginoon yung patay ang babalik para balaan yung mga buhay. No, that's not the formula of God. The only provided instrument is the Bible, the law, and the prophets. Okay? Kaya nga, tatandaan ninyo, unang-una, ang law, the law cannot save anyone. As a principle, uulitin ko, the law cannot save anyone. Ang function ng law ay ipakita yung holiness of God and His righteous standard sa atin. At ang law ay witness sa ating mga kasalanan at sa ating kahinaan. And it warns us of its consequences. Kaya nga sa law, nakita natin, wina-warningan tayo. O ito mangyayari sa iyo if you violate this, if you violate this. So pinapakita niya yung consequences. That is the function of the law. It cannot save. Kundi para siyang salamin, ipakita niya sa iyo yung sinfulness mo. And that's the law. The prophets naman, ang function naman ng mga prophets ay to call men to repentance. To calling men to turn away from their sinful ways so that yung wrath of God ay hindi babagsak sa kanila. So yan ang trabaho ng law and the prophets. Both the law and the prophets are witnesses to man's weaknesses and his inability to keep it perfectly and to turn from his sins. Man is totally powerless without Christ. Therefore, the law and the prophets, it points us to the Redeemer, to Christ the Savior. Gaya ng sabi sa Galatians chapter 3 verse 24, therefore the law has become our tutor to lead us to Christ so that we may be justified by faith. Tatandaan po natin, ang law, it cannot justify anybody. Only Jesus Christ could justify us. Okay?
So, ang trabaho po ng law, uulitin ko, ipapakita niya yung holy standard ng Panginoon, yung kanyang righteousness, kung ano yung dinidemand ng kanyang righteousness at dinidemand ng kanyang justice. Okay? Ipapakita niya yung sinfulness of man. At ang prophets, ang trabaho ng mga prophets, kung magbabasa kayo ng Isaiah, Jeremiah, Hosea, and so on and so forth, ang makikita niyo doon, they are calling men to repent and return to God and turn away from their wicked ways. That's the role of the prophets. Kaya iyan po yung ginamit na terminology dito sa may parable. If they do not listen to Moses and the prophets, kasi itong dalawang ito, ipopoint ka kay Christ. Kasi si Christ lang ang makakatulong sa atin. He has the power to forgive the sins committed against the law of God, against our lawlessness and transgressions. Okay, so yan po yung function ng law, ng law and the prophet. Okay, it will turn us to Christ. So tatandaan po natin, and unless a man receives the Spirit, he will never have the power to believe and to repent and be saved. Kaya nga, si Christ, pag na tayo ay nanalig kay Christ, no, kasama doon ang trabaho ng Holy Spirit. Ang Holy Spirit, He will give us the power to believe. He will open our eyes para tayo ay matutong manalig sa salita sa Ebanghelyo at upang tayo ay magsisi sa ating mga kasalanan. It is the Spirit who opens our eyes and our ears. It is the Spirit who gives us the ability to listen and to see the reality of God. Okay? Uulitin ko, salvation is always by the grace of God through faith. Gaya po ng sinabi rito sa may Hebrews chapter 8 verse 10 to 11 to 12. This is our last verse. For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. I will put my laws into their minds, and I will write them on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. Sino ang susulat niyan? It is the Holy Spirit. Okay? So, pag tayo ay na-save na, hindi tayo na-save through law, but through Christ. Pero once na si Christ ay nasasayo na, the Holy Spirit will be given. At isusulat ng Holy Spirit sa puso natin ang salita ng Diyos, ang kautusan ng Diyos sa puso natin. And that is the time that sabi ng Panginoon, I will be their God and they shall be my people. And they shall not teach everyone his fellow citizen and everyone his brother, saying, Know the Lord, for all will know me, from the least even to the greatest of them. For I will be merciful to their iniquities, and I will remember their sins no more. It is because of the Holy Spirit is our great teacher. He will teach us everything, sabi nga ng Panginoong Yesus sa may book of John. When the Holy Spirit comes, He will teach us, He will guide us in all truth. Tulad po na nangyayari ngayong gabi, ang Holy Spirit, ang ating dakilang tagapagturo, siya ang nagmumulat ng inyong puso, ang nagsusulat sa inyong mga puso ng kanyang mga salita. Ako po ay spokesman lang. Ako po ay mouthpiece lamang ng Panginoon. But it is the Holy Spirit who is at work in our midst sa mga oras na ito. Amen? So, purihin po ang Panginoon. Nawa tayo po ay napagpala sa maikli nating pag-aaral at nawa ito ay makatulong sa inyo sa paglago ninyo at tayo ay patuloy na magkaroon ng banal na pagkatakot sa Panginoon. Tayo po muna ay sumandali pong manalangin at mamaya hihilingin ko po na buksan po ninyo ang inyong mga kamera. Tayo po ay yumuko at manalangin. Heavenly Father, we thank you, O God, for giving us, O Lord, understanding concerning your parable. Salamat, Panginoon, na ngayon habang kami ay nabubuhay pa lamang, binabalaan mo na kami na maging aware kami, O Lord God, at maging responsible kami sa lahat ng aming actions sa buhay na ito. Sapagkat, O Lord, sa pagkatapos ng buhay nito,
kung ire-reject namin ang iyong mga salita, ang iyong ebanghelyo, Lord, kami na rin po ang naglagay ng judgment para sa aming sarili. We fixed our destiny sapagkat sa afterlife ay meron ng great chasm na walang sino makakatawid doon, Panginoon. Lord, ang lahat ng opportunities to repent ay binigay mo na sa amin habang kami nabubuhay. Kaya nga, O Lord, give us understanding and wisdom na kami ay maging responsible sa lahat ng aming actions. Sa halip, O Lord, mahalin namin ang iyong mga salita, maglingkod kami sa iyo, at ilaan namin ang buo naming buhay, O Lord, sa paglilingkod sa iyo. Sapagkat ikaw ang aming portion, ikaw ang aming inheritance, and our ultimate reward. We worship you, Father God, tonight, and we give you back all the glory and honor and adoration. In Jesus' name we pray. Amen. Pwede po bang pakibuksan ang inyong mga kamera? Amen. Okay. Sige po. Yan. But hindi ko ma-close ito. Saglit lang po ha. Hindi ko lang ma-close itong aking... Yan. Okay, so... Wala na. Yan. Okay, yan. Smile po, smile. Okay, saglit lang po ha. Next po. Smile po. Yan. Ay, yung una, saglit lang po, ulitin ko, hindi po na kopya yung una. Yan. Okay. Pasensya na po kayo ha. Yan. Last na po, last. Yan. Smile. Okay po. So, pwede niyo na pong i-close ang inyong mga cameras. Thank you po sa inyo. Yan, praise God. Glory to God sa buhay ni Pastor Jess. At thank you din po sa bawat isa sa 55 participants natin tonight. At kung may mga question po kayo, pwede niyo pong i-raise yung inyong mga hand or mag-comment po sa chat box at atin pong babasahin. At glory to God na sa parable of the rich man and Lazaro na tunay nga nagsisilbi sa atin na aral, babala, halimbawa ang salita ng ating Panginoon at patuloy na nagpapalala sa atin. Huwag natin sayangin yung opportunity. Like sabi nga ni Pablo, di ba, to live in Christ and to die is gain. So tayo po ay nabubuhay na may pakinabangan at glory to God sa privilege na ito at sa kanya lang at talagang papurit pasasalamat. At nais ko pong imbitahan si Brother Jerry kung nandito po para sa additional insight po. Brother Jerry? Very sufficient naman po yung preaching ni Pastor Jess kanina, and it was a great part din ng discussion niya, yung great contrast and reversal na tinatawag, ano. And of course mawi-witness natin yon sa heaven. All is reversed, wala nang sin, wala nang death, wala na yung curse. So it's wonderful. And siguro if I will add up do sa may discussion, it's more on the siguro discussing yung temptations of the wealthy and the poor. Kasi although hindi kayamanan ang basehan ng kaligtasan, I think it is still good na maintindihan natin yung contrast din sa temptations ng mayaman at mahirap. Hence, it was used dun sa may parable. Malaki yung temptations kasi sa mga mayayaman to reject God because they deal with the potential illusion ng self-sufficiency, ng self-reliance and self-worship. Samantalang yung mga mahihirap naman, mas malaki ang pangangailangan nila sa Diyos dahil maraming wala sa kanila eh. Mas dependent sila sa Lord dahil mas kailangan nila si Lord. Kaya ganoon na lang din yung sinasabi sa Matthew 19:24 na
Mas madali para sa isang camel na pumasok sa butas ng karayom kaysa sa isang mayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos. Um, sa mahihirap naman sa kabilang banda, ang temptation naman ay hanapin lang nila yung Diyos dahil may kailangan lang sila. Tapos kapag nakuha na nila yung gusto nila sa Diyos, okay na rin sila, hindi na rin nila hahanapin ng Diyos. Ano? So, pareho, yung mayaman at mahirap, pareho silang may temptations. And andun din yung importance na makita natin yun along with the discussion na binigay ni Pastor Jess. Pero yun nga, mas mahirap uh, for a rich man na makita ang pangangailangan nila sa Diyos dahil pakiramdam nila, nasa kanila na lahat ng kailangan nila at the moment. Maaring tingin nila, mas ano pa nga parang mas kailangan pa nila ng pera, hindi yung kailangan nila yung kaligtasan sa kasalanan kasi hindi nila nakikita yung kasalanan nila kasi okay naman sila. Pero foolishness yun sa part ng napagkalooban ng kayamanan kasi hindi niya nakikita yung value ng kaharian ng Diyos. Foolishness din sa may hirap na ang hanapin lang nila is yung panglaman tiyan lang nila. Short-sighted yon at idolatrous at the same time. Dahil sinasamba lang nila yung Diyos dahil may pakinabang siya. Maaring hindi talaga yung mahalin ng Diyos at mapabilang sa kaharian niya ang hinahanap nila. So, yun yung two foolishness naman sa um, in between the two social groups. Uh, Kaya hindi kayamanan ng basehan ng kaligtasan bagkus ay ang pananampalataya kay Kristo. Kung ano man ang social status natin sa buhay, mapalad ang sino mang ang kayamanan niya ay si Kristo. Huwag nawa tayong mahulog doon sa temptations na gano'n sa mayaman o sa mahirap. Maganda na hanapin natin ang Panginoon, kilalanin natin siya, paglingkuran natin siya, mabuhay tayo para sa Kanya habang nabubuhay pa tayo, habang may opportunity pa tayo dito sa may buhay na ito. Dahil ang tunay na kayamanan ay si Kristo at ang i-deny siya ay ang i-deny din ng eternal prosperity natin kay Kristo na siyang fountain ng knowledge, ng wisdom, righteousness, peace, and joy, and more. Things that money obviously cannot buy. Kaya nga ang paanyaya sa atin ng Diyos ayon sa Hebrews 3 is, today, if you hear His voice, do not harden your hearts as in the rebellion. Magpakumbaba tayo sa Diyos at tayo ay Kanyang itataas sa kaluwalhatian. Gaya ng sinabi niya sa Matthew 23. Ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Mangyari nawa na ang object ng faith natin ay si Christ, hindi yung kayamanan natin, hindi yung kasalukuyang kalalagayan natin, hindi yung mga sarili at kalakasan natin, hindi yung mga tao nating makakapitan. Si Kristo lang at si Kristo lang dapat. Christ already overcame death, He overcame sin, He overcame hell, He overcomes the nations, He overcomes Satan. We serve a God who is an overcomer and a victor in all things. The future is set already, and the end is already stated. Victory is the Lord's. So trust the one whose victory is sure. Set your eyes on Him, for those who put their trust in Christ will never be put to shame. Yun lang po. God bless. Amen. Glory to God po, Brother Jerry, sa iyong nakablast na insight. Truly nga, no, ilagay po natin yung all dependent natin sa ating Panginoon. At Pastor Jess, meron po ditong katanungan from Android. Sabi po dito, tanong ko lang po, Pastor, yung po bang apoy sa impyerno ay hindi po ba namamatay at saan po ba yung impyerno? Okay, so alam nyo ba, may mga topics sa may Bible na very difficult. Yan yung tatawag na difficult doctrine of the Bible. Isa na dito yung impyerno. Actually, itong ating discussions dito is very limited. Meron tayong mga separate discussions about hell kasi doon marami tayong tatalakayin na mga importanteng mga doctrines. Okay, so mga difficult doctrines ay isa yan, yung impyerno, yung langit, predestination, at maraming pang iba. Kasi ganito yun, bibigyan lang kita ng idea, kapatid. Sa pagbabalik ng Panginoon, magkakaroon ng resurrection. Tayong mga mananampalataya ay bibigyan tayo ng bagong katawan na panglangit. Kasi itong katawang panglupa, hindi ito po pwede sa langit. Sabi nga ng scriptures, flesh and blood will not inherit the kingdom of heaven. In the same way, sinabi rin ng Panginoong Yesus na may dalawang resurrection.
the resurrection of the righteous and the resurrection of the wicked. Yan ay sinabi rin sa may Book of Daniel. So meron po yan. So kung magre-resurrect ang mga righteous, ibig sabihin kung sila ibibigyan ng bagong katawan, kasi yung mga katawang panglupa natin ay maagnas na sa lupa, bibigyan din ng bagong katawan yung mga wicked na designed para sa impyerno. Kasi rito, ang apoy na alam natin ay yung apoy na nakikita natin, pero hindi ganyan yung apoy sa eternity. Isipin mo yun, no? Bibigyan tayo ng bagong katawan na design para sa impyerno. Kasi dito pa lamang sa lupa, alam natin nakakapasok sa katawang, itong katawang panglupa natin, pag nakahawak ka ng apoy, mapapasok ka talaga, masusunog ka. Kaso doon sa may eternity, iba. May katawan, magre-resurrect din ang mga wicked. Bibigyan din sila ng isang katawan na designed for hell. Okay? Yan po ay ano lang kapatid, para magkaroon ka ng idea. Kasi tayo ay nasa panglupa pa lamang. Ang alam lang natin lahat ay puro panglupa. Even yung apoy na alam natin panglupa. So wala tayong talagang clear understanding kung anong uri ng apoy ito sa eternity. But definitely may bago tayong katawan, at pati ang wicked ay bibigyan ng bagong katawan na design para sa impyerno. Pangalawang tanong mo, kapatid, kung nasaan ang impyerno, ay wag mo nang alamin yan, kapatid. Kasi ang daming speculations diyan. May nagsasabi na nasa ilalim daw nasa core ng earth at kung ano. So wala po tayong diyan. Isa lang ang masasabi ko sa iyo diyan. Ang impyerno is a place of justice of God. Hustisya ng Diyos ang umiiral diyan. Yan yung lugar na kung saan ang wrath of God ay permanently na mararanasan ng lahat ng candidates sa impyerno. It is a place of wrath of God. Ang heaven is a place of ang Diyos ay nakangiti buong buhay for eternity, nakangiti sa lahat ng mga constituent ng heaven. Whereas doon sa hell, yung naglalagablab na puot ng Diyos ang mararanasan araw-araw, every minute, every second ng mga taong naroroon. So wag po nating alamin kung saan yung lugar na yan. Otherwise, magpo-fall tayo into error. Sana nakatulong sa iyo, kapatid. Thank you so much, Pastor, and also sa iyong katanungan, Brother Android. Yung po ano ba yung name? Android, yes. So, Brother Fortune, naka-unmute ka po. May question po ba kayo? Yes. Magandang gabi, Pastor Jess. Ngayon ako last Sunday nakaabot kayo lang huli na. Katatapos lang kasi ng aming GLC. Kaya may penalty yan, bro. Ito lang po, Pastor. Good evening po sa inyo, Pastor, at sa mga ating mga brothers and sisters na narito sa Bible study. Ito yung katanungan ko, Pastor Jess. Yung tinatawag na Great White Throne Judgment, ito yung judgment para dun sa mga unbeliever, andyan si Satan, yung mga fallen angel, at saka yung judgment seat of Christ, ito yung final judgment para naman dun sa mga believer. Bakit po, Pastor, hiniwalay pa? Pag sinabing judgment, isa lang. Bakit nagkaroon ng Great White Throne Judgment? Ganito yan, kapatid. Ang isa sa mga clue sa Judgment Day, tayo kasi forgiven na tayo yung ating kasalanan. Pag ikaw ay nasa Panginoon nasa sayo na yung righteousness ng Diyos. At ang Panginoon, ibinigay ang Holy Spirit para kumpletohin yung ating pananampalataya. Sa ngayon pa lamang nakasulat na yung name natin sa may Book of Life. Kaya nga doon sa may Great White Throne Judgment, the books were opened and the Book of Life ay inopen specifically para makita sino yung mga pangalan nandoon. So ngayon pa lang, nakaano na tayo yung pangalan natin nakasulat na. So yung wala na sa atin yung fear of judgment na ang puot ng Panginoon wala na. Tayo ngayon ay nasa secured na yung ating sa Panginoon. So doon sa may Great White Throne Judgment, ang haharap na lang talaga doon, tayo nandoon din tayo pero hindi na para hatulan kasi nakapasulat yung pangalan sa aklat ng buhay . Ang hahatulan na lang doon yung mga wicked, yung mga wala ang pangalan sa aklat ng buhay.
Kasi nireject nila yung gospel Amen. nung sila'y Amen. nabubuhay pa lamang. Ngayon Amen. kapatid, ito yung point doon na nais kong wag mong makakalimutan. Doon sa atin, tayong mga righteous, yung lahat ng sins natin is forgiven na, erased. Tandaan mo yan kapatid. Kaya nga sabi doon sa passage sa may I think sa may Psalms na blessed are those whose sins are forgiven and whose transgressions are covered. So that is a reality ngayon pa lamang, no? Pero sa wicked, sa day of judgment, sa great white throne judgment, ay sila ay hahatulan sa kanilang magawa. Why? Kasi hindi na redeem, no? Tayo hindi na tayo hatulan sa mga gawa natin. Yung mga wicked hatulan sa mga gawa nila. Kasi tayo yung gawa natin forgiven na at yung righteousness ni Christ ay nasa sa atin na. Intindihin mo yan kapatid. Yan ay isa sa mga great factor sa judgment day. So doon, ang tao hahatulan siya sa kanyang deeds. Hahabulin sila ng kailang mga deeds kasi nireject nila si Christ. Na tanging pag-asa para yung kailang mga wicked deeds ay mapatawad. Yun kapatid. Salamat po. Pwede po isa, Pastor? Pwede pong isa? May bayad na yung kapatid. Joke lang. Okay lang po. Kasi opo. Kasi may nagtanong sa akin, kasi nung ako'y Catholic pa, siyempre yung mga yumaon nating mahal sa buhay, pinagdadasal natin, minsan kinakausap ang mga patay, tapos humingi ng sinyalis o sa puntod ng gabay. Pero ngayon bilang Christian, so makikita po natin to sa Ecclesiastes 9, chapter 9, verse 5 to 6 na sabi, talagang wag hindi na kailangan kausapin ng patay dahil patay na yon. Wag humingi ng sinyalis o wag ipanalangin. Ba, Pastor, parang hindi talaga kailangan gawin yon. Yung huli lang, wag ipanalangin ang patay. Ano pong masasabi niyo, Pastor, doon? No amount of prayer could save, kung ang tao ay nasa impyerno, no amount of prayer could help him. Okay? Kung ikaw naman ay nasa langit, bakit mo pa kailangan ng prayer? Actually, yung mga nasa langit nga, nagpe-pray pa para sa mga buhay eh. Amen. Okay, salamat po, Pastor. Thank you very much po. Amen. Praise God. Thank you so much din po, Brother Fortune, sa iyong katanungan. Pastor, meron pa pong dalawang question. Sabi po ng kapatid natin si Sis Friends. Hello, Pastor Jess. Pareho po ba ang Abraham bosom and at heaven? Ang Abraham's bosom, gaya nga ng paliwanag ko kanina, it is a symbolic ng household of faith. Lahat ng nakay Kristo ay symbolically ay tinatawag na nasa Abraham's bosom, no? Na ang ibig sabihin lang po noon ay yung nasa pananampalataya lahat ng nakay Kristo. Okay? Pero eventually ang magja-judge talaga sa atin doon ang mag-ano talaga sa atin si Christ. Okay? So nilagay lang si Abraham doon para lang ma-identify natin si Abraham as the father of faith and father of all the faithful. Yun po yun. Thank you so much po, Pastor Jess, and thank you also so much, Sis Friends. Sorry, may dalawa pa pong humabol. So ito po ay mayroon pong anonymous na question. Sabi po dito, ano kaya ang pangalan ng The Rich Man? Just for my curiosity lang po. Glory to God in the highest. Praise God. Praise and thanks God for Pastor Jess' message today po. So, Pastor, ano daw po kaya yung pangalan ng The Rich Man for just for curiosity lang po na nag-question. Salamat po. Kaya nga 'di ba nabanggit ko kayo sa preaching, hindi niya na kailangan ng pangalan. Hindi talaga siya binigyan ng pangalan sa story kasi pagpunta sa impyerno, wala naman siyang pangalan eh. He is nobody in hell. He is insignificant. Dito lang sa lupa yon na significant siya. Sa hell, hindi niya na kailangan ng name. Kaya hindi na siya binigyan ng name. Si Lazarus lang ang binigyan ng name for the purpose para ma-identify natin ano yung character na piniplay ni Lazarus. God is my help. And opo, like nabanggit nga po kanina na man is nothing, no authority, kaya glory to God. So alamin natin yung pribilehiyo na pinagkaloob po sa bawat isa sa atin to glorify ang ating Panginoon. So last question po natin tonight kay Brother Rodel. Sabi po dito,
Marami na po akong naririnig na mensahe na when God raised the saved saints to be with Him, bibigyan niya ng bagong katawan. Question po, what stage po or what age po ng tao ang meron siya pag nakita-kita na sa heaven? Ito po ba yung age nung namatay tayo or different age? Kasi I learn na muli nating makikita at makikilala ang mga mahal natin sa buhay sa heaven. Curious ako, anong stage or age in life meron ang glorious body natin? What if your parents died in early age, say 50s, and me died at 70 age? Mas matanda pa ako sa kanila sa glorious body. Salamat po. Ganito yan, kapatid. Merong designated na day. Merong day na pinix ang Panginoon na mag-a-appear si Christ. Sabay-sabay yan. So lahat ng mga namatay sa Panginoon ay they are asleep, nagpapahinga lang, no? Ang ibig sabihin ng nagpapahinga, hindi mo napansin sa may Bible, whenever Paul speaks about the dead, they are asleep, natutulog, no? Pero hindi, it doesn't mean yung soul sleep. Kasi ang soul sleep na doctrine, ganito yon. Kapag namatay daw ang tao, yung kanyang katawan, kaluluwa ay natutulog doon sa graveyard. At pagdating ng pag-blow ng trumpet sa pagbabalik ng Panginoon, saka lang gigising yung ano. So, hindi po ganun pinapaniwalaan natin. So, ang tao, ang righteous, pag namatay siya, yung kanyang katawan nasa lupa, waiting for resurrection. Waiting for the coming of the Lord. Yung kanyang kaluluwa nasa presence ng Panginoon, gaya nung nasa may parable. So, lahat ng namatay mula pa noon magpahanggang ngayon, they are waiting for the coming of Christ. Sabay-sabay po yan nabubuhayin in one day at the blow of the trumpet. Okay? So, hindi po different age yan. Hindi po yan from time to time nangyayari. That is once lang na mangyayari all throughout history ng mga tao. Okay, kapatid, yun sana makatulong sa sagot mo. And I pray na nasagutan ko yung ibig mong sabihin. Amen. Thank you po, Pastor Justin Engano. Dahil sabi rin po sa scripture, bibigyan na tayo ng bago. Yung hindi na katulad ngayon, di ba, humahantong pa sa wrinkles ng ating mga mukha. Pero pagdating ng araw, lahat tayo talagang wala ng kamatayan nga po. So last question, sorry Pastor, may pahabol po. Saan po sa Bible that our dead Loved loves ones. ones in heaven could pray for us? Ganito yan ano na basic, wala ka makikita sa may Bible kasi ano yan at iyan yung mga tinatawag na assumptions natin Kasi kung si Lazarus nga he is praying, nasa impyerno siya Siya pa ngayon nagpi-pray para sa kanyang loved ones How much more yung heaven? Ikaw nandoon ka, conscious ka, nandoon yung mga memories mo, nandoon lahat ng ano mo. So, iyon ay mga safe assumptions na tinatawag. But sabihin mo sa akin sa may Bible, kung may makikitang actual narrative sa may Bible, wala pong ganon. So, nagbe-base lang po tayo yung antithesis o yung the reverse ng langit at ng impyerno. So, doon sa impyerno, denied yung kanyang prayer. How much more pag tayo na sa Panginoon na? Di ba? Okay, so yun ay mga safe assumptions, kapatid. Okay ba yun, kapatid? Thank you po, Pastor. Thank you. Yan, maraming salamat po sa lahat. I-chat po si Kuya Rodel. Tama naman yon kasi kaya nga tayo, nabanggit ko rin yan kanina. So si Lazarus ay kaya binigyan ng pangalan kasi may buhay siya. Kaya his name was written in the book of life. Nabanggit din po natin yan kanina sa discussion. Amen. Thank you po, Pastor. So, glory to God sa buhay mo po at yun din po sa 49 participant na nagstay po at sa ating pong pag-closing prayer as a schedule po natawagan si Pastor Art. Pastor Art, available ka po ba for our closing prayer? And mali po, maraming salamat. Glory to God po sa buhay ng bawat isa. Yes, salamat kapatid. Salamat Pastor Jess sa inyong buhay na ginagamit kayo ng Panginoon upang liwanagan at alalahanan ang bawat isa sa amin, mananampalataya man at hindi, na talagang palagahan
pahalagahan natin yung binibigay na chances ng Panginoon habang nabubuhay tayo. Sa totoo lang, ako marami rin akong pagkukulang talaga. Kaya ang prayer ko talaga sa dami ng mga nakasama ko mga pastors, end time message, ang dami mga pag-aaral, ang dalangin ko, makahanap ko ng tao, totoo talaga na may talino, ginagamit ng Diyos, maliliwanagan ka sa gitna ng mga kadiliman. Kahit na tayo mga pastor, marami na tayo pagkukulang. Katulad ko, minado ako, ordained pastor ako, marami. Mga panahon na talagang, lalo na pag matindi na yung bato ng kaaway, parang inaakit ka pabalik sa buhay na dating gusto mong ginagawa. Yung laman, ano? Pero salamat na sa gawain ito na tayo ay nagigising at tayo ay hindi sa tatatakot o pinatakot. Tama lamang na maintindihan natin ang mga bagay na ito. Kasi sa totoo lang, hindi lahat ng pastor, hindi lahat ng manggagawa, hindi lahat nakakilala kay Kristo. Naintindihan itong mga bagay na ito eh. Talagang pasalamat tayo, mayroon nagpapalala at tanggapin natin, no? Tinatanggap natin. Uh, sabi ko sa misis ko, pinapad na yata ng Panginoon. Sa totoo lang, umilis ako sa fellowship ng mga pastor kahit saan hindi ako makikisama. Dahil naranasan ko na i-reject ka, naranasan ko na ang tingin sa iyo iba. At alam ko naman, pandaraya lang ng kaawayan para hindi ako makapagpatuloy. Sunod-sunod ng mga problema sa buhay. At salamat. At may mga tao talagang ginagamit sa gawain katulad nito, sa bawat gawain na nagpapalakas sa akin. Totoo lang, nabubuhayan ako ng sa mga turo kasi yun ang nais ng aking kaluluwa na malaman ng bawat isa. Malaman ko rin na sa pag-aaral nito. Salamat, Pastor Jess. To God be the glory sa iyong buhay. Ganun din kay Sister Joy sa ating sama rito, si Sister Irene. Hingilaro, tayo manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Ghost. Glory be to the Father, Abba Father, Adonai. Yeshua, Messiah, Adonai. Holy Spirit, Adonai. Ama naming nasa langit, maraming salamat po sa iyong mga banal na paalala sa amin na dapat namin pahalagaan ang buhay na ito habang nandito kami sa lupa. Matuto kami magtiyaga, magtiis sa mga bagay na naglalayo, ibigay paglayo sa amin para sa iyo. Patuloy mo kami palakasin at turuan, Ama, sa pamamagitan ng iyong salita na inahayag ng bawat isa sa amin sa Pastor Jess. Turuan mo kami magpakumbaba, turuan mo kami magtiis sa lahat ng darating ng mga pagsubok sa aming buhay. At huwag kaming maramot tulad ng mayamang ito na nagsasapin ngayon sa impyerno. Turuan mo kami mapagbigay, mapagmahal, mapagmalasakit, mapagmahal sa bawat isa na nilalang mo, Panginoon. Habang may panahon pa kami rito sa lupa, Ama, patuloy mo kaming turuan at bigyan kaming kalakasan na matupad ang aming binigay mo sa aming mga tasking, Panginoon, bilang mga lingkod at mga anak. Palakasin mo ang aming mga kalooban sa gitna ng mga pagsubok, pangungukso, ang kaaway at ang aming laman, Panginoon, ay turuan mo kami supilin ito na siyang humahadlang upang kami makapaglingkod sa iyo ng tapat. Salamat sa iyong mga banal na salita, Panginoon. Patuloy niyo pong ihayag ang katotohanan, ang inyong kalooban, ang inyong kariyan upang malakaran namin ito at may sagawa, may turo din sa iba. Pag malasakitan namin habang kami nabubuhay, ang aming mga kapatid, kaibigan, kamag-anak, kapwa manggagawa, Panginoon. Salamat po sa buhay ng Pastor Jess. Salamat sa gawain ito, Panginoon. Salamat sa kahabagan mo sa amin. Salamat po. Patuloy mo kami kahabagan. Huwag mo kami pabayaan malayo sa piling mo. Turuan mo kami.
Naging tapat sa iyo. Tulungan mo kami, Ama. Habang ka sa akin. Tulungan mo kami, Panginoon, sa buhay na ito. Salamat, Ama, sa pag-ibig mo na hindi nagmamaling. Sa pag-ibig mo na siyang buhay na hindi, Panginoon. Bagamat kayo nagpaparusa, hindi nawawala ang iyong paggawa po. Huwag niyo itulot. Baka may lumayo sa gitna ng aming kasagana. Kayo din sa maging sa kahirapan. Itakwin namin ang iyong salita. Asasa kami sa hipitan ng laman. Tulungan mo kami, Panginoon, nagapiin ang aming laman at ang mga panlukso at magtagumpay kami habang nag-aaral kami, Panginoon. May sa buhay namin ang aming naririnig. Hindi lang namin pinakikinggan, may sa gawa namin ito at mayayag din sa iba upang ikaligtas din ang kanilang kaluluwa at ang kanilang buong pamilya at bawat kapatid. Salamat po, Ama, sa iyong biyaya at tabag. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless us all. God be the glory. Hallelujah. Shalom. Shalom. Amen. Panginoon. Amen. Praise God. Praise God, Pastor Art. And thank you po muli, Pastor Jess, sa napakaganda mensahe tonight. At sa lahat po na nagsi-attend. At muli po tayong magkarinigan sa susunod na Sunday. Muli po, good night po sa bawat isa. At good